Be amazed with the beautiful sunrise capital of the Philippines with Binibining Davao Oriental 2019. Nicole Pesado Marquez, Miss Millennial Davao Oriental 2019. Malayo man ang pinanggalingan ng aking mga paa, lubos naman ang aking saya na maipakilala at maipakita ang ganda ng aming probinsya. From the sunrise capital of the Philippines, ako po si Nicole P. Marquez. #Experience Davao Oriental, your Pacific destination. Nicole! Welcome to Eat Bulaga and welcome to your province sa Miss Millennial. Anong pakiramdam na ikaw ang very first representative ng iyong probinsya? Of course, honored po ako na maging representative po ng aking probinsya at makipagkilala ko po ang Davao Oriental for the very first time dito po sa Miss Millennial Philippines 2019. And of course, makilala ko rin po ang buong Pilipinas through sa mga co-candidates ko po na galing din po sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Are you pressured? Yes po. Okay lang yan. Lalo namin pinressure. Normal yan. Nicole, you're a graduate of Bachelor of Secondary Education. And right now, ano pinagkakaabalahan mo? Actually po, kakatapos lang po ng board examination namin last September 29. Opo, tapos ngayon po, nag-prepare po ako para dito po sa Miss Millennial. Pero eventually you'll be a teacher. Yes po. Yes. Anong subject ang gusto mong ituro? Ayun po, major ko po physical sciences, chemistry, physics, astronomy, and the likes po. Mga physical sciences po. Hardcore. Pag-usapan naman natin ang Davao Oriental. Since wala pa kami masyadong alam dyan, siya daw ang sunrise capital of the Philippines. Bakit? Sunrise capital po siya because 5 to 7 minutes earlier po ang sunrise sa Davao Oriental. Earlier po siya 5 to 7 minutes than sa Davao City, then 10 to 12 minutes than in Manila po. Kaya sunrise capital of the Philippines. How did that happen, Nicole? Isang bansa lang naman tayo, iba-ibang sunrise natin. Bakit? Iba-ibang time zone. Ay pa baka sa tingin ko po baka sa location din po kasi Davao Oriental is the southeastern tip po ng Philippines facing sa Cape San Agustin po facing Indonesia na po kami sa Cape San Agustin po na lighthouse. So mas malapit na kayo sa Indonesia kaysa sa Manila. Nako, so much to learn about your province. Davao Oriental. Let's see the beauty of your province, Nicole. Itour mo na ang mga Dabarkad sa probinsya mo. Hello po, excited na po ba kayong makilala ang aming probinsya? Tara't samahan niyo po akong sisirin at lakbayin ang ganda ng aming probinsya at matunghayan ang kasaysayan ng aming magandang probinsya. #Experience Davao Oriental, your Pacific destination. Welcome to Davao Oriental! From the sunrise capital of the Philippines, tara't bumangon at takbayin ang ganda ng aming probinsya. Ali, magsuri-suri na kita sang banwa ng Davao Oriental. Napakahirap po pero napakasaya. I-try niyo po ito sa Dahican Beach Resort. Kinakabahan po ako kasi may fear po ako sa heights pero kakayanin ko po para sa inyo. Hello po, nandito po tayo ngayon sa Mati City Airport at dito din po natin makikita ang Mindanao Saga Flying Club. At susubukan po natin ngayon ang ultralight flying. Nandito po tayo ngayon sa Cape San Agustin. Ito po ang pinakadulong bahagi ng Pilipinas. Ako po si Nicole P. Marquez,
your Miss Millennial Davao Oriental 2019. Singalida ka mo sang Kanak Banwa dahil ang adventure at nature siguradong click na click ang inyong bakasyon. Hashtag Experience Davao Oriental, your Pacific destination. Ang ganda naman yung waterfalls kung last shot na yun. Saan yun? Sa Liwagwag Falls po, Municipality of Katiel. Yun po yung pinakamataas na falls according po sa hydraulic engineers kasi 127 cascading waterfalls. Is it considered as one body? Tama ba? Opo. Isa lang siya. Opo, isa lang po Parang siya. Tuloy-tuloy po siya. Tuloy. Alam mo, sa sobrang daming maganda kaming nakita, hindi namin alam kung anong unang itatanong sa'yo. But yung flying Saga po. saga, Opo. you mentioned na dalawa lang. Dalawa. Sa Pampanga po, tsaka sa amin, Davao Oriental. Nangyayari. Opo. Parang Hindi ba club po kasi nakakatakot? sila. Nakakatakot po actually nung pagkakita ko po nung sasakyan po namin kasi wala pong parang mag-hold po. Oo, parang butas lang siya. Pero no? nung nakita ko po yung view, as in, ang ganda po talaga ng view kasi makikita nyo po yung overview ng Dahican Beach po namin. O mapunta naman tayo sa iyong mga dalang pasalubong. Bakit, alam na namin na Davao is known for the pomelos. Yes. Pero, ang dami pang iba. nakakaintriga yung mga ready-to-eat dried pusit. Pupuntahan ko. Ready-to-eat danggit. Anong difference nito sa regular danggit? Ito po kasi yung pag makakita po kayo ng danggit, parang lulutuin pa. Ito po, ready to eat. Piprituhin. Oh. Hindi na ipiprito. Ready to eat na po talaga. Bubuksan na lang, lalagyan mo lang sa po. ibabaw ng Wow! kanin. Ready to eat Pati na yung po pusit, siya. ganun din. Opo. Parang snack lang din po. Aside from gamitin po as ulam, pwedeng snack na. Parang chicharon. Opo, chicharon. Parang ganon. Opo. And speaking of chicharon, isang Eto. tamakmak ang dala Opo, ng yes. ni Nicole na chicharon. But you're also known for your chili. Chili powder po. Actually, Ito. may side story po kasi yung chili powder na yan. 'Di ba? Nagkaroon po ng bagyong Pablob dun po sa amin sa may East Coast po na part. And then yung mga tao po doon na nasalanta, nag-isip sila kung paano po nila matutustusan yung income nila. So nag-isip sila yung dried sili po. They turned it as chili powder. Dan ngayon po, nandun na po sa mga malalaking supermarket po sa amin, tsaka sa Ang Davao galing. City. Naging industriya. Opo, Ang opo. galing. There's always rainbow after the rain. Yes, of course. And your empanada. Yes, empanada. What makes your empanada special? Sa amin po kasi malambot, yung iba ko, yung sa iba ko po kasi natikman na empanada is malambot po kasi talaga yung empanada namin. Tapos, Yung sa may iba, iba-iba- crunchy. Oh, yung parang crunchy po yung sa Oo. kanila. Yung sa amin po, malambot po yung empanada namin. Tapos, binabalik-balikan po talaga ng Anong mga klaseng turista. empanada siya? Yung yung sa loob niya po, may itlog, tsaka may meat po sila na hindi po masyado nila sinishare kung anong ingredients. Kasi masyado secret silang- lang. Opo, Secret recipe. Po. Opo. Mga Dabarkads, kung papasyal kayo sa Davao Oriental for only 2K, mapupuntahan nyo na ang mga must-visit places nila. Bisitahin lang ang Facebook page ng 8 Bulaga para sa budget tour na galing mismo kay Nicole. Thank you, Nicole. Maraming salamat din sa mga kababayan ni Miss Millennial Davao Oriental para sa mga pasalubong lalo na sa tourism at local government ng Davao Oriental. I-follow nyo lang si Miss Millennial Davao Oriental sa kanyang social media accounts to know more about her province. May Nicole? regalo ka. Dami kang regalo. Galing din sa amin. Correct. Katulad na lamang ng Potency, the Beauty of Immunity. Meron ka ring Mega Sound Smart Pro Video Key, Experience Music and more. May 18,000 songs na, may free song update pa. Ang Miss Millennial Philippines ay inihatid din ng Efficacent Oil. Araw-arawin mo. Nescafe Creamy White, mas masarap ang buhay pag walang pait. Lola Remedios All Natural Supplement. Lola Remedios, Remedios ng Pinoy. At ng Philippine Airlines, fly with Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Maraming salamat din sa H&M Clothing. Nicole, please invite our Dabarkads to visit your province. If you're looking for an adventure while enjoying the view of nature, tara at pumunta sa probinsya ng Davao Oriental. Hashtag Experience Davao Oriental, your Pacific destination. Ang Davao Oriental ba merong straight flight from Manila? Wala. So, Davao to City, Davao. tapos 4 hours by land. We have flowers from this boy from Jensen. Maraming salamat, Miss Millennial Davao Oriental, Nicole Marquez.
Bukas naman mga Dabarkads sa Aklan ng ating escapade kasama si Dabarkads Pia. Yes! Ipapasyal namin kayo ni Miss Millennial Aklan. And I heard show you hindi lang that Boracay. Aklan is more than just Boracay. At dito lang yan sa Miss Millennial Philippines 2019. Tumog naman tayo sa barangay sa One for All for One. Miss Millennial Philippines 2019 grand winner will receive 500,000 pesos. She will move into her house and lot from Lysandra, angat ka dito, and drive home a brand new Suzuki Ciaz GLX. She will also wear the crown, which stands for the strong, independent young Filipina who has a heart for her hometown. It's a crown pit for the next Miss Millennial Philippines.